Doffy, thank you so much for this second part ng ating kwentuhan. Welcome ulit sa mga nanonood sa atin. Good morning, good afternoon, good evening. Kung anong oras man kayo nanonood, kung napanood niyo yung unang pag-usap namin, kwentuhan namin ni Doffy, pinag-usapan natin doon yung shift from the Philippines, papunta dito sa States. Blanket siya, general siya, pero tingnan natin yung pinaka moments ba sa classroom, ano yung mga specific na challenges ng typical na mga Filipino teachers, ano yung kalimitan na experience ng mga baguhang teacher dito sa US. So, Doc E, thank you so much. Kwentuhan mo kami nung unang year mo, ano yung mga unang challenges, tas kung paano siya nalagpasan yung classroom challenges. Dun sa classroom ko, nag-umpisa ako sa Barstow High School. Nag-start ako doon ng 2005 hanggang 2017. So, matagal-tagal ako, mga over 10 years din ako sa high school. And nung first year ko, sabihin na natin first 3 years ng pagtuturo ko sa high school, it was really tough. Dahil kinakapa ko pa kung paano ako sa mga estudyante ko at paano din ako i-receive ng mga students ko dun sa sa pagtuturo ko. So ang naging natutunan ko, malaking bagay na natutunan ko sa first year of teaching is wag nating i-overwhelm yung mga bata doon sa mga lalo na sa mga rules and procedures na gusto nating gawin sa loob ng classroom. Ang pinakamahalaga, lalo na sa high school level, is yung first week of school. Never miss the first week of school, especially yung first day of school. Kasi doon mo i-establish yung authority mo sa loob ng classroom. Classroom ko to, hindi mo to classroom. Kung ano yung yung classroom na to, kung anong gusto ko, yun yung masusunod. So hindi demokrasya ang natutunan ko sa loob ng classroom. So when I was still teaching at the high school level, medyo may authoritarian talaga ako pagdating sa, especially for the first few weeks of school. At natutunan ko rin naman yan dahil yung mga bata kasi, lalo na dito sa Amerika, gusto nila yung structure. Gusto nila ng structure, gusto nila ng routine. Dahil, especially sa mga public school system, yung home life ng mga estudyante natin, medyo unpredictable na rin kasi minsan, yung pamilya nila, minsan single parent yung kinakagisan nila, lumalaki sa lola nila. Iba-iba yung kultura, iba-iba yung dynamics, iba-iba yung sitwasyon ng mga bata dito sa Amerika. Kaya nasa syudad ka, kaya nasa New York ka, or nandito ka sa Barstow, sa rural America, yung kultura at dynamics sa loob ng tahanan, pare-parehas halos. Kaya pagdating sa classroom, gusto ng mga bata, may structure, may procedure silang sinusunod. So, every first week of school, especially first day of school, nakahanda na yung seating arrangement ko, seating plan. Meron akong seating plan, and I'm always strict about the seating arrangement ng mga estudyante ko. Hindi pwedeng mag-negotiate, walang special treatment. Pag sinabi kong diyan ka upo, diyan ka upo. Pagka nag-request sila na pwede ba doon ako upo, it's still a no. And ang kagandahan nun, pag nag-umpisa kayo sa first day of school, yung mga bata medyo nangangapa din. So you need to take advantage of the fact na yung mga bata hindi rin nila alam yung gagawin nila. So since hindi nila alam yung gagawin nila, i-monopolize mo na yung sitwasyon ng classroom mo na ikaw yung susundin. So unang-una yung seating arrangement, and pagdating ng seating arrangement, ibibigay mo na sa kanila yung expectations mo. Again, hindi ako nagbibigay ng yung mga language or words na ginagamit ko sa loob ng classroom. Never kong ginagamit ang salitang rules. Never kong ginagamit yung salitang don't or you cannot. So lahat yan, ang kailangan yung
aralin at gawin is mag-build ng routine, mag-build ng procedures sa loob ng classroom na sa first 5 minutes, ito yung expectations ng mga bata. Pagkatapos ng first 5 minutes, ganito naman, and then ganito. Pag magpapasa kayo ng note ng worksheets nyo, ganito yung mga process, ganito yung procedures. Pag magtatasa kayo ng lapis, ito yung procedure, nandyan yung tasahan. Huwag kayong magtatasa pagka nagsasalita ako sa gitna ng klase. So lahat yan dapat i-establish nyo sa first day of school. So always, ang first day ko, it's all about procedures. Hindi ako nagtuturo ng malala. Nagtuturo lang ako siguro ng 30 minutes para lang makita nila kung paano yung approach ko ng pagsasalita kapag nag-e-explain ng gusto kong mangyari sa loob ng classroom at yung approach ko ng pagsasalita kapag nagle-lecture na ako. Kasi magkaiba yung tone, magkaiba yung expression, kailangan magkaiba para may reference yung mga bata kung nakikinig sila sa process mo, sa mga instructions mo, at kung kailangan sila nakikinig pag nagtuturo. And then, seating arrangement. And then, what I do since yung first day, hindi ko pa kilala yung mga bata, the week after that, iibahin ko na naman yung seating arrangement. At wala silang magagawa kasi classroom ko yon. And yun yung maganda kapag nag-umpisa ka, ikaw yung nag-umpisa ng klase mo sa first day of school at first week of school. Kasi you can set the tone, you can command authority sa pagdating sa loob ng classroom at alam nila na pag-aari mo yung classroom at hindi sila ang may-ari ng classroom. And natutunan ko na lang yan, nag-gain ako ng confidence na yan siguro after my third year or during my third or fourth year of teaching. Kasi nung first year ko nangangapa ako, so lagi akong friendly kasi nakasanayan natin sa Pilipinas kapag friendly ka sa mga estudyante mo, irerespeto ka agad. Pag friendly ka sa mga estudyante mo, lagi ka nakangiti, approachable ka, mas gugustuhin ka ng mga estudyante mo. Yan ang pagkakamali ko noong first year ko. And nung second year ko, binago ko na lahat yan. Wala nang ngiti-ngiti, walang smile, wala, lahat yan. Lahat yung look ko, it's very professional. Hindi ako ngumingiti, hindi ako nagpapatawa, hindi ako nagka-crack ng jokes. Walang room for jokes, walang room for showing your personality sa loob ng classroom. Pagdating ng first day, actually first week or first month, it needs to be professional. You need to show na I'm here for business. I'm here to teach you. I'm here to make sure na sa loob ng isang oras na nandito kayo sa classroom ko, safe kayo, hindi kayong magsusuntukan dyan, wala kayong puwang or time para makapag-isip na gumawa ng kalokohan sa loob ng classroom dahil every minute counts, lahat merong ginagawa yung mga estudyante. So yun yung magic trick ko nung nagtuturo ako sa high school. Very authoritarian, very direct, and hindi ako friendly. Wala. As in talagang ang pagkakakilala sa akin ng mga estudyante ko, pagpupunta sila sa klase ko, ay, ayoko dyan, nakakatakot. Yun yung tatak kung you made it or magagawa mo na yung mga gusto mong gawin kapag yung mga estudyante takot nang pumasok sa classroom mo. And I was able to achieve that during my third or fourth year, na after ng fourth year ko, pag nandun na sila sa class ko, yung makuha ka sa tingin, kaya ko nung gawin sa estudyante ko, makuha ka sa tingin, isang sutsot lang, kasi naman sumusutsot, pero gaganon lang ako. Tatahimik na yung mga bata. Takot na sila. Kasi tinatakot ko talaga sila. Kasi yun ang kailangan. Kailangan may takot sa iyo yung mga estudyante mo. Kahit sinlakit sila ng mga basketball players sa Pilipinas at mga 6-footer, 7-footer na mga football players, bata pa rin yung mga yan, 16, 17 years old pa rin lang yung mga yan. So you have to show them na you're not intimidated and that you're the boss.
Kumbaga, hinahanap-hanap din kasi nila yung structure kasi hindi nila makita yung structure sa pamilya. So kapag ka binigyan mo sila ng structure, especially dun sa first 2 weeks ng pag-open ng school, kumbaga you can take advantage of the time na naghahanap pa rin sila, tinatansya pa rin nila kung pwede ka ba nilang paglaruan, katulad ng first 2 years mo na nababato ka ng bote na not bote pero yung water bottle bote, nila. bote. Wala naman laman pero bote pa din. Bote pa rin naman. Walang mangbabato sa atin kapag ka nakatalikod tayo sa Pilipinas habang nagtuturo tayo. Kung hindi, talagang lagot sila. Pero dito, parang normal na lang na scenario siya. Pero typically sa mga nakakausap ko naman, hindi naman siya seryosong gusto ko nilang saktan. Tinitingnan lang nila kung paano kanila pwedeng hilahin kung saan nila ikaw pwedeng hilahin. And in that way, na kapag ka na-structure mo na kaagad sa first 2 weeks, nakita nila na talagang seryoso ito. Professional itong teacher ko na seryoso silang turuan kami. And kapag ka nakuha mo na yung structure, alam ko naman, Doc, Ina, in the middle of the school year, medyo flexible ka na. Totoo ba yun or hindi? Yeah. Pagdating sa middle of the semester, nagiging relax na ako. Pag na-establish ko na yung routine, na-establish ko na yung structure sa classroom, at yung mga bata naging comfortable na rin sa'yo, at saka yung expectations nila na mi-meet, like, pagka pala may homework, kailangan talaga ipasa yung homework kasi ginigradean pala ni Dr. Ila ng ginagawa natin. So lahat yan may structures, at lahat ang maganda kasi sa sa pagtuturo dito sa Amerika, once nakuha mo na rin yung sistema mo as a teacher, kung ano yung nagwo-work sa'yo, at yun na lang yung gagamitin mo year after year after year, nagiging madali na ang lahat. So sa mga teachers na nahihirapan ngayon, lalo na yung mga nandito sa Amerika, first year or second year of teaching nila dito sa Amerika, mahirap talagang magturo dahil yun talaga kasi kaakibat ng pagiging successful teacher dito sa Amerika is yung longevity mo sa loob ng school mo. Kasi you're building a community, you're building your credential, you're building your reputation. So yung mga estudyante mo, mga kapatid yan ng mga nag-estudyante mo before, pinsan at ng mga estudyante mo before. So words of mouth, kapag ka nalaman nila yung reputasyon mo na magaling na teacher yan, dyan ako natuto. Hindi ka pwede magloko-loko dyan sa teacher na yan dahil hindi uubra yung tigas ng ulo mo dyan. So somehow, dahil sa katagalan mo na nga rin sa pagtuturo doon, like na-establish mo na yung yung credential mo as educator. So yung expectations ng mga bata somehow nakakatulong. So sa mga first year teacher, I would advise na kung saan kayo nag-umpisa, doon na kayo. Huwag na kayo lumipat. Kasi pag lumipat kayo ng school district, lumipat kayo ng school, lumipat kayo ng syudad dahil mas mataas ng sweldo doon ng 5,000 or 10,000. I think it's not worth it dahil sa pagtuturo dito, lalo na sa K-12 schools, you really need to create a community, and to be able to create a community, you need to make sure na yung presence mo doon sa school na yon tumatatak at saka nandun ka talaga. Kasi kung lilipat ka, panibago na naman yun. Back to zero ka na naman. Back to first year of teaching. Back to trying to figure out kung paano ka gagalaw sa loob ng classroom. Hindi lang sa classroom but buong school. So, yun yung natutunan ko as a K-12 teacher dito sa Amerika, na napakalaking bagay na matagal ka na doon sa school kasi nandun na yung reputation mo na tutulong sa'yo para mas maging madali ang pagtuturo mo sa school na yun. So advice, huwag masyadong maengganyo dahil lalong-lalo na ngayon nabalitaan mo sa YouTube or nabalitaan mo sa friend na mas mataas ng 5,000 or 10,000 doon sa kabilang states or kabilang district, hindi mo nalaman, mas mahal yung mga bahay doon or property tax doon. Tapos kailangan mo pang mag-build ng relationship kasi the fact
is merong ecosystem ang bawat school system. Tapos sa bawat school system, merong pang ecosystem ang bawat school. Merong mga alpha dyan. Human behavior, natural na yan na kapag merong sumali ka sa bagong ecosystem, mag-establish ka na naman, para ka na namang back to zero. Para ka na namang magsisimula na ka na namang mag-deposit ulit para sa reputasyon mo. So mas maganda rin na merong longevity, merong kang continuation years katulad ng ginawa mo. Alam ko na ngayon nasa higher ed ka na. Ilang taon ka nag K-12 dito sa Amerika bago ka nagdesisyon na mag higher ed? I think 14 years akong nasa K-12. And then sa higher ed, nag-start ako noong 2013 as a part-time instructor. So, 2013, full-time ako sa Barstow High School. And then, pagkatapos kong magturo ng 2:00 sa Barstow High School, tatakbo na ako sa Barstow Community College para magturo naman ako ng isa or dalawang klase sa Barstow Community. So, part-time ako doon. And then, nung sinwerte ako, kasi swertihan talaga yung makakuha ka ng full-time position as a college professor dito sa Amerika. Nung nakuha ko na yung full-time position, nilet go ko na yung high school kasi hindi na pwede. Kailangan ko na mag full-time. So, meron na akong klase umaga, tanghali, gabi sa community college. So, kahit gustuhin ko man na magstay sa high school dahil napamahal na ako sa community, napamahal na yung mga bata doon, napamahal na ako sa mga bata doon sa high school, and sobrang dali na ng lahat para sa akin nung nasa high school ako kasi na-establish ko na yung reputation ko as a teacher na caring, na may natututunan yung mga bata sa akin, and at the same time natutuwa din ako kasi marami akong natututunan bilang high school teacher, especially management ng mga estudyante, relationship building, pagiging resilient, pagiging matatag, magaling na public speaker, magaling na classroom teacher. Lahat yun natutunan ko sa high school. Hindi ko natutunan yon sa college. So pagdating ko sa college, it's sobrang dali. Parang hindi na ako nagtatrabaho sa totoo lang. So I think I've reached the point ng pagiging educator na masasabi ko na talagang nag-e-enjoy na ako. Sobrang nag-e-enjoy na ako sa buhay ko. Hindi lang sa trabaho, but sa buhay ko. Because sa higher ed, dito sa pagtuturo ko sa college, hindi lang ako tali sa isang school. Currently, ano bang date ngayon? March 18th, 2025. 1, 2, 3, 4. Nagtuturo ako sa 4 schools. Full-time ako sa Barstow Community College, part-time ako sa West Coast University, part-time din ako sa Victorville College or Victor Valley College, and then nagpa-part-time din ako sa hindi ngayon, pero sa Chapman University, nagpa-part-time din ako doon. And then meron pa akong kinikip na YouTube channel, yung sa social media ko. So lahat ng yun nagagawa ko. And then on top of that, meron pa akong time para manood ng series, manood ng Netflix, magpunta sa gym, travel pag weekend. I can do I have a lot of time for myself now dahil nagtuturo ako sa higher ed. So sa mga teachers na nag-iisip kung ano ba yung promotion or paano ka ba mapopromote or ano yung magiging goal mo sa buhay pag nagtuturo ka na dito sa Amerika, ito sa personal ko lang ang i-goal nyo is magturo sa higher ed. It's not easy. It's not as easy as getting a job at the high school level or sa K-12, pero yung rewards but if you're just gonna keep on pushing for it, once nandun ka na, you will thank me later. So mag-email kayo sa akin, mag-message ka pagka naging teacher na kayo full-time sa higher ed, kay public school, community college, or University of Minnesota or Harvard University. Pare-parehas lang yan. Mas masaya ang puso. Mas masaya ang puso at mas marami ka ng oras sa sarili mo pag nasa higher ed ka na.
Oo. Na-achieve mo na yung goal mo na kahit na, kumbaga yung 14 years mo, kung ikukumpara natin, para siyang training mo dito. Parang bininyagan ka ng 14 years na andun yung lahat ng luha siguro, umiyak ng ilang beses dahil tinitry mo i-figure out kung paano mo survive yung day in and day out ng K-12 education, lalo na sa high school. Malaki ang naitutulong ng alam mo kung ano ba yung end goal mo. Kung ang end goal mo mag K-12 ka for the rest of your life, go for it. Pero kung ang end goal mo ay katulad ni Dr. Eden na after ng K-12 gusto kong makatikim ng higher ed at gusto ko doon ako magturo for the rest of my career hanggang retirement. At narinig natin from Doc Ina, mas marami kang oras ang K-12, wala kang tulog. Wala kang tulog sa preparation, wala kang tulog sa grading. Kasi kaya nga ngayong nasa higher ed na ako, gusto ko lang i-share na every day I'm grateful kung ano yung meron ako ngayon, kung anong ginagawa ko sa ngayon. Dahil tama ka, yung luha, dugo, pawis, lahat yon naranasan ko ng 14 years ng paulit-ulit. So ngayon naman dito na ako sa higher ed, nagtuturo. As in, hindi ko ma-explain pero I always feel grateful, thankful, and blessed and happy at the same time, knowing na yung pinagdaanan ko ng 14 years na nagtuturo ako Monday through Friday from 7 or from 8 to 3 o'clock. Tapos, ang estudyante ko, 40 students or 30 students per period, na meron akong 6 or 7 periods in a day. Na ngayon nagtuturo na ako sa college na nagtuturo lang ako 2 araw sa isang linggo, 2 oras sa isang araw, and then the rest ng oras sa akin na. Ginugugol ko na lang sa meeting, sa tutorial, paggawa ng content, panonood ng series maybe. So, ginujoke ko nga yung mga friends ko at saka yung mga contemporaries ko at yung mga kasabayan ko no nag-Amerika na early retirement na ako ngayon. As in, sobrang early retirement. So, sa edad ko ngayon, para na akong, yung mga kasabay ko sa school gym, kasi sa gym ko kasi sa school. Mga kasabay ko sa school gym, mga retiree. And then, siguro nagtataka yung mga nakakasabay ko sa gym na, itong batang to, bakit nandito araw-araw? Hindi mo ito nagtatrabaho. Yun yung reward. Yun yung reward ng mga sacrifice. Hindi, binibiro lang kanina yung side comment nila na, ang bata-bata pa nito, bakit ito naandito? Anak mayaman? Hindi, mayaman na talaga. No, I'm telling you, it's really financially rewarding, and I could say that I have the independence now to do what I want, buy what I want, travel to where I want to go. It's because, yun nga, na dahil sa sakripisyo na ginawa ko for 14 years na nagtuturo sa high school, nalaman ko na na-decode ko na kung ano yung mag-work sa akin. Maraming pathways kung paano tayo magiging successful sa Amerika. Ang pathway ko nga lang is higher ed. And then, sinwerte lang ako na sa higher ed, maraming opportunities pa akong nakukuha na hindi ko ina-expect. So, sa mga Pinoy teachers na lumalaban pa rin hanggang ngayon, patuloy lang kayong lumaban kasi kapag yung puso nyo nandun sa ginagawa nyo, kapag yung passion nyo lumalabas dun sa trabaho nyo dito sa Amerika, yung mga sakripisyo na nararamdaman nyo, yung mga pait na nararanasan nyo dahil sa pagtatrabaho nyo or pag-double job nyo sa lahat yan may kapalit na ginhawa at the end. Yun yung maganda dito sa pagbubuno natin ng buhay dito sa Amerika. Meron tayong may pathway to that kind of living.
And yung iniwan yung buhay sa Pilipinas, alam ko masaya sa Pilipinas. Ako, namimiss ko talaga ang Pilipinas. Nandun yung pamilya natin, nandun yung mga kaibigan natin, doon tayo lumaki. But unfortunately, mas maraming opportunities tayo dito sa Amerika. At mas maraming nabibigay sa atin at nape-present sa atin na options na pwede nating explore as opposed to, kaya nga tayo nandito sa Amerika, di ba? Dahil gusto natin ng greener pasture. So you need to make it happen. You need to make it happen kasi na-sacrifice nyo na yung buhay nyo sa Philippines. Might as well make sure na yung mga gagawin nyo dito while nandito na kayo sa Amerika, na ibuhos nyo na lahat. Kung ano man yung ginagawa nyo, kay nurse kayo, kay engineer kayo, kay ano man ang profession nyo dito sa Amerika, just do your best dahil you'll be surprised doon sa reward na ma-achieve nyo at the end. Sacrifice always merits a very good life in the end dahil alam natin na sa bawat sakripisyo, sa bawat sugal, merong kapalit. At yung kapalit na yon ay laging maganda kapag yung intentions natin ay mabuti at ibinuhos talaga natin yung hindi lang 100% pero yung lahat natin para maipakita natin na yan ang value added ko na pwede kong ibigay sa mundo at yun babalik yun, nag-boomerang yun. Napakasarap na marinig na nag-boomerang na sa'yo. Nag-early retirement ka na. Napakarami mong ang sabi nga nila na hindi ako nanonood ng TV for the longest time dahil nga seryoso ako sa pag-aaral. Tapos bumabalik na ako sa panonood ng TV ngayon. Merong mga term na hindi ko alam, katulad ng ganap. Marami kang ganap. Sabi ko, ano yun? Ako marami talaga akong ganap sa buhay. Ang dami mo ng ganap sa buhay. Meron ka pang non-profit sa side mo. Meron ka pang number vendor. Ang dami mong non-profit na ba si number vendor? Yes, si Number Bender is non-profit na and ngayon, yun na may inuumpisahan ko ngayon. Kasi nga early retirement na. So since early retirement, meron na tayong bagong chapter na gustong gawin sa buhay, may gusto tayong ngayong i-achieve, may gusto tayong gawin. Mas gusto natin ngayon na ilaan yung oras natin hindi lang sa panonood ng Netflix kasi minsan nakaka-guilty na. So yung nag-iisip ako ngayon kung paano magagamitin ko yung oras ko na meron ako na binlessed sa akin ng universe para mas makatulong ako sa mas nakakarami. Mas mabigay ko yung oras ko para sa mas nakakarami at makapag-impart ako ng mga natutunan ko at yung mga pwede kong i-contribute at i-share sa kapwa natin, lalo na sa mga kapwa natin Pilipino, na makatulong and hopefully makapagbigay sa kanila ng motivation na may marami palang options na pwede tayong gawin sa buhay. At isa na doon ang experience mo na pwede nila maging template para kung ano mang goal nila, mga long-term goal nila, maririnig nila from many other teachers na kumbaga pagdating dito ordinary life pero extraordinary ang talent, extraordinary ang stories. So yun din yung goal na gusto sana nating ma-achieve din dito sa ginagawa natin, na sana kapag napanood nila itong video na to na worth yung oras ng panonood nila dahil meron silang nakabalutan ng aral or na-inspire sila sa storya, sa story mo, sa storya ng iba pang mga teachers na i-interview natin. So, maraming salamat, Doc E, sa time. I know na virtually lang tayo naging friends. As in, di ba tayo nagkikita in person? Di ba tayo nagkikita in person since 2021 pero parang feeling ko magkakilala na tayo kahit na andun pa tayo sa Pilipinas. So maraming salamat. So wag sa mga Filipino teachers na nanonood ngayon, wag pang hinaan ng loob. Kasi minsan paghihinaan tayo ng loob kapag sarili natin. Kasi syempre meron tayong mga good characteristics as Filipinos, meron din tayong bad characteristics sa mga Filipinos. I-navigate mo na lang kung saan ka
saan ka magiging masaya, saan mo mapupursu yung goal mo. Kasi mararamdaman mo na yan, kaya nga binigyan tayo ng instinct ng Panginoon para makita natin, hindi ito para sa ikabubuti ng buhay ko. So, sana pagkatapos nito, makita, maramdaman nyo na hindi kayo nag-iisa. Kapag maganda yung intention ninyo, kahit na email, kahit na LinkedIn message yan, hindi mo kilala, katulad ni Doc E, nag-message lang ako, hindi ko nga alam kung ano yung feeling mo, hindi pa kita natanong. Nung unang message mo sa akin? Nung unang message ko sa'yo. Nung unang message mo kasi sa akin, nakita ko na agad yung intention mo that you really want to pursue, ito yung goal mo, and nakita mo na pwede ako makatulong doon sa goal mo. So, nararamdaman ko naman yung authenticity doon sa email pa lang eh. Kung ano yung nakalahad na, kung ano yung gusto kong ma-share sa'yo. So, kaya binigyan ko ng oras. Nabigyan ko ng oras. At syempre, alam ko rin kasi nagdaan din naman ako sa'yo, marami rin akong nung nag-uumpisa pa lang ako, marami akong hinihinga ng tulong, marami akong hinihinga ng advice. Lahat yung mga bagay na hindi ko alam na gawin, pag meron akong nakitang tao na gumagawa na nun, I always reach out to those people as well. Because ganun naman tayo mga Pinoy eh. Yung mga bagay na hindi natin alam, ay yung mga bagay na ginagawa ng ibang tao na sa tingin natin kaya rin natin gawin, kailangan lang natin ng konting advice. We reach out. And katulad mo, meron din ako mga na nire-reach out na nagre-respond din naman sa akin. And yun. And then natutuwa lang ako na through that one email message request, andito na tayo ngayon since 2020. Oo, 2025 na. As in, sobrang 5 years na tayo. Yeah. Almost 5 years na tayo magkakilala virtually. So yun yung power din ng internet na post Friendster pa nga noon. Post Friendster, Yes. post Facebook, LinkedIn, YouTube na ngayon, or kung ano-ano mang social media. Marami tayong nare-reach na at mas mabilis na yung stream ng information at i-grab natin yung yung bilis ng information kung paano natin mag-further yung buhay natin sa mas mabilis na pamamaraan. Ayan, AI pa nga. So, 'di ba? So, sana sa kung sino mang nanonood, kapit lang. Wag susuko. Kung kailangan ninyo ng tulong, merong mga Pilipino na pwede nyo i-email lang na kapag nakita kung anong intention ninyo, they will say yes, like just what Doc E have done to me. So maraming salamat, Doc E. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Bye-bye.